5 bagay na hindi mo dapat hayaang kontrolin ang iyong buhay. Hoy, mga katropa! Kamusta? Feeling nyo ba minsan parang hindi kayo ang boss ng sarili niyong buhay? Parang may invisible na tali na humihila sa inyo. Huwag mag-alala, di kayo nag-iisa. Pero alam nyo na yun na ang perfect time para bawiin natin ang control sa ating buhay. Tara, pag-usapan natin ang 5 bagay na huwag nating hayaang maghari-harian sa ating mga desisyon at kilos. Number 1, ang iyong nakaraan. Huwag mong gawing posas ang iyong mga hugot moments. Isipin mo to, ang nakaraan mo ay parang isang teleserye na tapos na. Pwede mong i-replay sa isip mo, pero di mo na pwedeng i-edit yung mga eksena. Tanong mo sa sarili mo, paano ko ba magagamit itong mga naranasan ko para maging mas astig ako sa future? Gawin mo to, gumawa ka ng listahan ng mga life lessons mula sa past mo. Tapos gamitin mo yan bilang cheat sheet sa mga desisyon mo ngayon. Parang strategy guide sa buhay. Number 2, opinion ng iba. Huwag kang maging sunod-sunuran sa ibang tao. Isipin mo to, lahat ng tao may kanya-kanyang trip sa buhay. Pero ang pinaka-importante ay kung paano mo nakikita ang sarili mo. Tanong mo sa sarili mo, bakit ko ba kailangang ibase ang buhay ko sa expectations ng iba? Ako ba sininyo para mag-please na followers? Gawin mo to, everyday, maglaan ka ng time para i-remember kung sino ka talaga at bakit ka importante. Parang self-love moment mo yan. Number 3, limitadong paniniwala. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa kaya ko lang to mentality. Isipin mo to, karamihan sa mga limitations natin, gawa lang yan ang mga takot natin. Parang multo lang yan, nagpapanakot pero di naman totoo. Tanong mo sa sarili mo, ano kaya ang mangyayari kung wala akong takot? Parang si Cardo Delisay lang. Gawin mo to, subukan mo yung bagay na lagi mong iniisip na sobrang hirap. Gawin mo na, tapos ma-shook ka sa sarili mong galing. Number 4, relasyon. Huwag mong hayaan mawala ang pagkaikaw sa pag-ibig o barkada. Isipin mo to, ang healthy na relasyon ay parang energy drink na bibigay ng lakas. Hindi yung parang leech na sumisipsip ng buhay mo. Tanong mo sa sarili mo, sino ba ako bago ko nakilala itong mga to at paano ko maibabalik yung dating ako pero mas improved version. Gawin mo to, gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo kahit wala ang jowa o tropa mo. Pahalagahan mo yung me time mo. Self-care is the key, best. Number 5, pera. Huwag mong ibase ang worth mo sa laman ng wallet mo. Isipin mo to, ang halaga mo ay hindi nasusukat ng pera. Hindi ka ATM na mas important kapag mas maraming laman. Tanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang mahalaga sa buhay na di nabibili ng pera? Tulad ng pagmamahal ng pamilya, o yung saya na makita mong magtagumpay ang kaibigan mo. Gawin mo to, mag-allot ka ng time para i-appreciate yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo. Mga bonding moments, new experiences, at yung feeling na free ka to be you. Sa huli, tandaan mo to, kaibigan, ang buhay mo ay parang road trip, ikaw ang driver. Huwag mong hayaang iba ang mag-ways ng buhay mo, ikaw ang gumawa ng sarili mong destinasyon. Salamat sa pakikinig mga katropa. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang maging masaya. Kaya natin to, pusuan niyo ko kung agree kayo.